posible at maaari at may tsansa na yung mga yon ay mapadeport po mga bossing. At ulitin ko, hindi po si Attorney Claire Castro mga bossing ang nagsusog ng pagpapadeport niyan, kundi yung mga kung sino man ang nakakita at tingin nila ay dapat ipadeport yung mga tao na iyon. Ngayon po mga kababayan, babalikan lang po natin. Ano po? Si Kadante, mga boss Chief Amo Sir, na ngayon po, ngayong araw na to, ngayong oras na ito, ay binibisita po ng ating Vice Presidente, mga boss Chief Amo Sir. Okay? No? Bakit? Si Kadante po, mga kababayan, ay nagpasugod sa ospital. Hindi naman po tayo natutuwa kay Kadante. Kaya lang ho, mga bossing, saktong-sakto naman doon sa sitwasyon niya. Di ho ba? Saktong-sakto na nanikip yung kanyang dibdib at mamaya ipe-play natin yan. Okay, dito muna tayo, umpisahan natin yung kay Kadante doon sa pag-aresto sa kanya ho, mga bossing. No? Pero kahit pa paano po sasaludo ako kay Kadante Marcoleta, mga kababayan. Bakit po? Ibang-iba naman ito kay Bato de la Rosa. No? Or baka parte pa din ito ng kaingutan ni Rodante Marcoleta. Ano po, bakit? Kasi ang ginawa niya, di ba kahapon, sumugod siya doon sa Sandigan Bayan. No? Inunahan niya yung warrant of arrest niya doon sa Sandigan Bayan. Pumunta siya para mag-motion to quash. Ibig sabihin, no, mga bossing, ay ang gusto ni Marcoleta ay yung motion po na ipahinto, ipatigil, wag ituloy yung warrant of arrest niya or i-undo yung warrant of arrest niya. Kaya lang po, mga bossing, pagpunta niya doon sa Sandigan Bayan, ilang minuto, o siguro mga isang oras din, ang tumagal, nalaman niya na po, basura yung motion to quash niya, mga kababayan. At sabay padlock, o hindi naman padlock, no? Ang sinabi ay lockdown, sabay lockdown yung Sandigan Bayan. Ano pa ang i-expect mo doon? Palalapasin pa ba siya? Palalayain pa ba siya? Hindi na. Siyempre. At yun na nga po, kasunod doon, pagpunta ng CIDG. Sabi nung kaibigan ko na Sir Archie Beroya, strategist, alam niya, aarestuhin siya at palalabasin. Good man siya. Pero sir, ano po, alam ng mamamayang Pilipino na siya ang naglaglag talaga sa sarili niya. Kaya imposible na isipin na kumbaga political persecution o political yung pagkaka-aresto sa kanya. Panoorin at pakinggan po natin ito, mga kababayan. Nang magpunta si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan pasado alas 8 ng umaga, handa na pala ang warrant of arrest laban sa kanya para sa kasong plunder. Ako siguro iniisip po ni Kadante, mga bossing, no, Adviator. Iniisip siguro ni Kadante Marcoleta, halika na, unahan na natin ito. No? Ano na tayo, mag-submit na tayo ng motion to quash para ipahinto. Di ba? Para ipahinto, para hindi ipatuloy itong warrant of arrest ko. Kaso mga kababayan, ready na pala talaga. Di ba? Ready na po pala, mga boss Chief Amo Sir. Yung warrant of arrest niya. Kaya binasa, no, yung kanyang motion to quash, tapos basura na, tapos lockdown na agad. Kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang ibang individual noong January 2025 para sa kanyang senatorial campaign. Hindi niya sabi ni Ma'am Merly Belen, hindi pa niya alam na may warrant na pala siya. Oo. Kaya ang tingin niya, sige, unahan na natin ito. No? Submit tayo, motion to quash. Tapos kapag nakita natin, ibasura, at least wala na tayo doon sa premises. Kaso po, pagbasura, lockdown agad. Sabi ni Ryan Geronimo, palalayain yan, malamang sa alamang. Eto si Marcoleta, kung sakali na malusutan ng Vice Presidente yung kanyang impeachment at manalo sa 2028 ang Vice Presidente. Yun, panigurado ko, laya ito. Pero ngayon, mukhang bumalabso.
no? Ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures dahil nakuha daw niya ito bago pa ang simula ng campaign period kung kailan hindi pa siya itinuturing na kandidato. Pero giit ng ombudsman, hindi rin niya ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Doon assets and liability, doon siya na doon siya na diinan ho talaga mga kababayan, no? Na sana ang ginawa niya na lang ay o sige, inamin niya na lang, hindi ko talaga isinulat o ganito, ganyan. Hindi ganon kalalim yung kanyang magiging kaso. Di ba? Maaari, posible, baka yung kaso niya lang doon, administratibo. Baka sakali, magpa-fine lang siya doon sa hindi niya paglagay ng mga pangalan nung nila defensor doon sa kanyang sose. Kaya lang, dahil sa kagustuhan po na maiiwas yung sarili, akala niya, okay na, dahil ang sabi ng COMELEC, okay na, yung pala ay hindi nakaligtas sa mata ng ombudsman, no, ng kampo ni Ombudsman Boying Remulla at ng mga netizen po, mga kababayan. Kaya ayun, mas lalo pong nadiin si Rodante Marcoleta. Ano yung sinasabi nila na matalino si Rodante Marcoleta? Kung matalino yan na abogado, hindi siya ang maglalaglag sa sarili niya. No? Pag-iisipan niya lahat ng bawat bibitawan niyang salita. Biruin mo, nakailang beses na yan si Kadante. Ang 4 na huyata ito, mga kababayan, na kumakambyo. Unang kambyo na, there is no such as West Philippine Sea. Pangalawang kambyo niya, yung KIG, give up. Ang sabi niya doon ay inano lang daw yun. In-splice lang daw yung video na niya. Tapos eto na yung pangatlo. Di ba? Kung ikaw ay dagdag pa natin yung 2,000 pababa na kuryente na hindi pa rin hindi pa din ni minsan na pag-usapan. Di ba? Mga kababayan, sayang din. Isa din ang nanghihinayang ako yung ginawa pong rally ng INC. No? Parang ipinamukha lang natin na kapag kaanib nila, hindi pwede. Kaya lang, nalaman din po natin na hindi po uubra sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Na magrarally kayo, lalong-lalo na kay Ombudsman Boying Remulla, na hindi kakayanin ng pagrarally ninyo na iurong namin yung kaso kay Rodante Marcoleta. liabilities and net worth at masyado raw malaking halaga para ituring na simpleng regalo lang lalo't nakaupo siya noon bilang kongresista. Mag-isang dumating si Marcoleta para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. Kasabay nito ang motion na huwag munang mag-issue ng warrant of arrest. Pero sa hearing, sinabi ng mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division, Nandiyan, on the spot, sinabi hindi. Wala, junk ito, basura ito. Tapos sabay sabay lockdown. Ano na kaya nangyari kay Rodante Marcoleta sa loob? Ano kaya iniisip niya, putik na, wrong move na naman ako. Sa palaging kapag gagalaw at kikilos ako, wrong move na naman ako. Ito, hindi na ako makakauwi. na Biyernes pa ng gabi, handa ang warrant of arrest. Hindi, Biyernes pa ng gabi. Yun, may nagsabi kasi kanina dyan Biyernes pa ng gabi, handa yung warrant of arrest. Pero, naibalita lang po kasi mga kababayan, di ba? Kailan? Linggo? Tama ba? Ano ba kagabi? Linggo ng umaga. Doon lang ho naibalita. Doon lang po unang lumabas mga boss chief Amuser. No?